Yung mga batang pinilit na magmalimos, na pinigilan ng mag-aral. Dahil yun ang halos full-time ginagawa nila. Yung mga pinangakuan ng scholarship sa Jose Maria College para maging full-time member at worker sa Kingdom. Naniniwala ako sa dalawang punto. Una, si pastor ay napag-iinitan. Pangalawa, mayroong problema sa security. Kasi ako lang, alam ko na sa komunista na meron na siyang security problem. Kasi talaga lumaban sa atin. Para sa akin, kung mapapayagan sana magkaintindihan. Kasi ang nag-uusap ngayon dito, hindi naman ako tsaka si pastor. Ang nag-uusap dito ay ang komite, si Senator Risa, at ang legal, silang dalawang nag-uusap, sana magkasundo. Sana doon na lang at sa kabuuang mga problema at pangangailangan ng ating education system na hanggang sa ngayon ay nasa krisis, kaya nga nagbubuhos ng atensyon at enerhiya ang Kongreso sa isang EDCOM 2 process, nakatapos pa lang ng unang taon, nakapag-ulat na, doon na lang ibaling ni VP ang mga enerhiya niya sa halip na depensahan ang isang Kibuloy na nangaabuso pa nga sa mga bata at estudyanteng ito. Hindi ko po siya, lilinawin po. Iba po yung depensa. Trabaho po yan ng abogado. Hindi ko po dinidis. Ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. Kailangan natin daanan ito. Para sa akin, itong taong ito, may karapatan siya ng due process. Ilang naman ang siya. Kailangan siyang dumaan. Kung ano yung dinadaanan ng lahat, kailangan ng daanan. Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may ginawa, kung sino ang nasasabi ng totoo. Lahat tayo may judgment na. Sayang naman ng binabayan sa atin ng taong bayan. Kaya tayo nandito, proteksyonan ng demokrasya. Kasi si pastor ang nagsasabi na siya, sabi niya, ay natatakot siya para sa sarili ng proteksyon. Hindi ko naman po pwedeng sabihin na ay gagaranti ko yun. Na, pastor, okay ka? Ay, hindi ko gagawin yung confidence mo na yun. Kanya to, karapatan na yun. Bilang, nasa Bill of Rights natin yan, mga kapatid ko. Pwede niyang sabihin niya na ako, hindi ako safe. Kailangan natin respetuhin ang karapatan niya. Hindi po pwedeng lahat tayo, itinuturo na natin sana, may kasalanan ka lang. Wala po sinasabi ang konti. Maraming dahilan. Ay, dahilan siguro dahil hindi naman ito bago na kami. Matagal na naman. Ngayon na sila din ako. Kasi ito naman, nasa posisyon na diretsahang usapan. Naiinip na ako dun sa mandatory ROTC bill. Sobrang na akong naiinip. Kaya ginawa na lang ako ng sarili ko yung diskarte. Patulong ang opisina sa Senado na magawa na kahit man lang dito sa Senado, maumpisahan natin yung citizens military training. Hindi lang naman sa usapin ng era o sa calamities, emergency. Dito, ilang beses tayo rito nagkakaroon ng mga earthquake. Kukunti lang ang usaka para sabihin natin sa 2,000 empleyado. Kukunti lang ang usaka para pakatawanan yung safety natin. Para sa akin, dapat lahat tayo dito handa. Kung ano man yung pwedeng mangyari, handa tayo. Marami po ba nag-express ng interest, sir? Sorry, natutuyo yung ano ko, fasting ha. Sorry, wala kang bumili. Marami po naghayang ng interest na sumahan. Ngayon, magandang balita. Ang dati ko kasi talaga 300. Pero as of Ilan na po? 100 plus. Diyan, 100 plus na po tayo. Dito po, ano? Ayun, sabi ko ni Sir Ernel. 100 plus. 160 po, no? 160. Opo, sir, ano yung main benefit kapag nagdaan sa basic military training yung mga kagaya po nung Benepisyo, sana, ako, kanina naman, pinisinta ng Navy, maraming pwede makuha ang benepisyo. Pero sa akin, sana ang magiging unang-unang nasa damdamin yung magpapa-increase. Ang magiging magkaroon ng benepisyo yung bayan.
yung pansarili mo, siguro para sa akin, ano, isang tabi muna natin. Nandiyan lang yun, marami, very good. May nakita doon, may funeral pa nga. Nakakatawa nga, pag ikaw ay pumanaw, nakakaroon pa ng bandera, dalawang sundalo dun sa tabi mo, gano'n. Marami, mayroong hospital, di mga pansariling benepisyo ba? Pero sa akin, mag-concentrate tayo kung saan makakabenepisyo nito ang bayan. Kapag tayo yung mga naging reservist, tayo ay magiging organisadong mga tao. Hindi tayo hindi uso sa atin ang panic. Pagka naging organized tayo, lahat ng bagay na dadating sa atin, handa tayo. Yun lang naman. Kung sakasakali, sir, na kailangan ng reservist, for example, lang, sir, mapalaban sa West Philippine Sea, yun ba, sir, pwede nang asahan yung mga... Katulad po nung sinabi doon kanina, napakaganda nung pagkaka-explain na. Ang reservist, magiging katulong tayo ng mga tinatawag natin na talagang nandun yun di ba? Nakita mo doon, yung mga installation, government installation, pwede tayo. Limawa lang, sabi mo nga, baka magkaroon ng, sabi natin, ng armed conflict. Ang mga reservist, tayo, naging reservist tayo, pwede tayong pagkatiwalaan sa mga government installation. Kapag kasi sinabi mo na government installation, tayo yun. Dito tayo sa Senado. Ito ay pangatlong sangay ng gobyerno. Napaka-importante nitong lugar na to. Isipin nyo, kung tayo, reservist ko, ano man ang mangyari, calamity man yan, o ano, pagdating dito sa lugar natin, tayo na ang bahala. Hindi na tayo puproblemahin pa ng gobyerno kasi alam nila, dito sa Senado, handa tayo kung ano man ang mangyari. Ano man yan, gera man yan, o kalamidad, sa Senado, huwag natin sila problemahin, kaya nila ang sarili nila. Sir, kailan ba kayo na malabo makapasa yung mandatory ROTC kaya nag-signature na project? Nawalan na ako ng pag-asa. Nawalan na ako 2 taon na. Para sa akin, ano bang inaantay natin? Kasi isa to sa plataforma kung makpo. Denial natin ito. 2 taon na ako dito, wala pa rin. Para sa akin, sarili ko na lang makumbinsi ko yung mga tao. Kasi para sa akin, napakagandang halimbawa nito. Pag nalaman ito ng mga kababayan natin na dito sa Senado, may reservist na siguro, magkakaroon ng mga programa pa. Unang makapagdagdag ang Senado ng budget dahil sa reservist kasi kukunti ang budget. Sana makadagdag kami ng budget doon para makapagpati pa tayo, makapag-ingganyo pa tayo sa marami. Then, balak niyo po bang iikot sa buong Pilipinas? Balak niyo pong iikot sa buong Pilipinas yung recommendations? Dapat naman. Ang problema, kukunti ang budget yung gusto. Siguro, pagka magbukas tayo ng mata, ng ating mga kasama, hindi lang dito sa mataas na kapulungan, pati dito sa malaking kapulungan, sana tingnan nila ito na yung reserve, napakahalaga, unang-una, ito nasa konstitusyon ito. Ang linaw doon sa konstitusyon. Sana, dagdagan natin yun. So kaya libre to 300, yung kaya niya. Kulang pa yung nag-apply, baka second pa. Gusto ko talaga 300 para. Hindi ako, Spartan ako. Sir, outside the Senate, saan po sila pwede mag-apply? Anyone po ba pwede mag-apply? Opo, meron pong pinakita kanina doon, meron po talaga opisina ang reserve force natin. Lahat po ng service. Meron pong may Army, meron ito po, Navy, may Air Force. Lahat po yan may opisina para sa reserve. Napakahalaga po nito. Nandun din po, meron din po nilagay kong kanina, meron din sa mga lugar sa mga probinsya, sa mga city, na open na open po ang pag-reserve. Kaya lang po, meron mga qualification. Kaya sana, para nga po nasi-save yung time natin sa mga qualification na yan, na dapat magkaroon na ng mandatory ROTC. Kasi pag ROTC ka, automatic reserve. Hindi ka kaya ngayon, kailangan natin itong daanan nitong mga proseso na to. Kasi nga, hindi siya mandatory. May age limit daw ba, sir? Ang ganda po nung sinabi kanina ng ating the Navy, na ang pagka-reserve talaga 18 to 62 yata, 65. At kung kaya mo pa, 20 ka pa. Ang ganda nun, kasi alam niyo, pagdating sa pagsisilbi sa bayan, walang age limit. Kasi pag sinabi natin pagtatanggol sa bayan, tandaan natin pagtatanggol sa sarili natin. Para huwag tayo maging alipin uli ng kahit na sila. Nung akin lang. Huwag na natin asahan yung iba para ipagtanggol tayo. Kaya naman natin. Hindi pa tayo. Ang ganda na sinabi ng Navy kanina, kami, mga edad namin, konti na lang ang time. Sabi ko sa kanya, boss, kulang yung speech ko doon. Ano yun? Sabi mo kasi wala na rin energy.
O pag itong edad natin, wala nang retrip to. Kasi wala ka na rin energy mag-retrip eh. Itong edad namin na to, palaban na to. Tayo, boss, ikaw. Huwag ka magbigay, magkaedad tayo. At sa pag-explain ako sa training ng service, ano yung mga daan nilang para Ano po, sabi naman ko, basic. Siyempre, pagka-basic, tuturuan ka kung paano maging organisado. Paano yung chain of command. Kasi dyan ang ibuumpisa ang pagiging disiplinado tayo. Alam natin kung sino yung namumuno, kung sino susundin natin, at ano yung gagawin natin. Yun ang kasama yung physical training. Kasi physical and mental training ito. Kailangan magkaroon tayo ng kasi sa atin, puso sa atin, marami dito sa Pilipinas, puro leader. Kulang ang follower. Dito sa ating gagawin, dadamihan natin yung follower para mas Sir, yung mga staff na nire-require na naman. pinipilit ko sila. Nakakaya naman Hindi yun. mandatory, sir. Oo. Yun sa amin, mandatory. Mandatory. Oo, mandatory. O sige na, ano yung isip ko, alam ko naman, gusto niya na dun. Hindi ko na nga alam kung ano yung sasagot ko na, sabi ko na lahat eh. Ano ba? Okay. Huwag na kayo mahiya. Sir, sabi ni Senator Rizal Tiberos, parang yung paano magiging acceptable yung ibigay na rason ni Kibuloy, bakit hindi siya dapat arrest. Parang hindi dapat acceptable security yun, issue ng security kung health, dahil discuss na daw yun na pansor. So, ano sa tingin niyo pwedeng valid at acceptable reason na ibigay ni Kibuloy? Bakit hindi siya dapat arrest? Una kasi ayoko mag-comment patungkol sa meeting ni Mami Senator Lisa Ontiveros sa mga statements na siyempre kasi isa ang post ko, isa ang chairwoman. So, siguro bilang member niya, ang hinihingi ko lang at sinabi ko naman din sa privileges ko, sa natin letter na due process, bilhin natin kay Pastor Kibuloy, isa na dyan yung court order. Papasalamat naman tayo sa sulat na natanggap natin na ilabas ni Senator Lisa Ontiveros ng hindi makapirmas sa Senate President. So lahat naman ito, magandang balita doon, dumadaan doon sa procedure na nakalagay sa Senate procedure. Diba? Yung akin lang, mahirap lang yung mga statement. Kasi pag ibigay ka ng statement, sasabihin mo, itong dahilan na to nabasa ko yun. Pagka sinabing medical, hindi tatanggapin. Kapag sinabing security, meron naman. Yung mga pwede bang sabihin ng isang magbibigay ng focus order, parang sinabi mo na hindi ito matanggap-tanggap, parang nawawala yung security. Sana marinig nyo na natin. Humihingi tayo, sumulat tayo ulit sa chairwoman na sana mapagbigyan tayo na marinig natin kung ano yung sasabihin ng partido ni Pastor Kibuloy. Sana magsagawa pa ng isang hearing para marinig natin. Kasi pagka puro statement, yung amin lang, sana gusto namin sa hearing namin para maging Sir, paano kung magtawag ng hearing pero alam talaga ma-answer ni Kibuloy? Ako hindi abogado ni Pastor Kibuloy. Ako yung sumusunod lamang sa procedure ng Senate. So kung ano yung pwede kong gawin sa loob, sa loob ng procedure ng Senate, yun lang ang pwede kong gawin. Pero para ako ay tumayong abogado ni Pastor Kibuloy, siyempre ako ay nasa loob pa rin ng Senado, institusyon pa rin ang dapat masunod. Kailangan lang natin gawin lahat kung ano yung sinasabi ng Constitution. Sir, Kasi maganda din naman, na narinig ng tao bayan, yung dalawang naratibo. Kasi yan ang hindi ko kasya ito. Sir, so you also believe that he needs to appear para marinig din siya ng mga senador? At ang Ako, naniniwala ako sa dalawang punto. Una, si Pastor ay napag-iinitan. Pangalawa, mayroong problema sa security. Kasi ako lang, alam ko na
Sa komunista na meron na siyang security problem kasi talaga lumaban sa yun. Para sa akin, kung mapapayagan sana magkaintindihan. Kasi ang nag-uusap ngayon dito, hindi naman ako tsaka si Pastor. Ang nag-uusap dito ay ang komite ni Senator Risa at ang legal, silang dalawang nag-uusap. Sana magkasundo sila. Na yung hinihingi ng narinig ko naman sa ibang senador, narinig ko si Senator Dina, narinig ko si Senator Davey, narinig ko si Senator Lapi. Sinasabi nilang virtual. Sabihin, online. Ganun. Siguro, para sa akin, baka pwedeng i-offer yun. No? Silang dalawa na mag-usap. Kasi hindi ko naman nakakausap si Pastor. Hindi ako abogado ni Pastor. Ako isang senador na pinahiliran ko kung anong nasa procedure ng Senate. Sir, bakit po sabi niya na pag-ibig? Totoo naman. Tira. Ikaw naman, boss. May hearing sa House, may hearing sa Senate, may hearing sa DOJ, may hearing sa Amerikano. Pagka hindi ka pa naman pinag-iinitan nun, ewan ko na. Sir, are you not bothered? Kasi parang nababas ko rin sa social media na dinidepensa niyo daw isang tao may nireklamo ng pang-aabuso o ng Hindi ko po siya, lilinawin ko po. Iba po yung depensa. Trabaho po yan ng abogado. Hindi ko po ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. Kailangan natin daanan ito. Para sa akin, itong taong ito, may karapatan siya ng due process. Yun lang naman ang kailangan siyang dumaan kung ano yung dinadaanan ng lahat. Kailangan ng daanan. Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may ginawa, kung sino ang nasasabi ng totoo. Lahat tayo may judgment na. Sayang naman ng binabayan sa atin ng taong bayan. Kaya tayo nandito, proteksyonan ng demokrasya. Sir, you mentioned pinag-iinita. But before this thing happened, meron na siyang kaso sa States. What can you say about that? Siyempre po, alam Paano naman, yung kaso niya sa States before? opo, hindi naman, ako hindi ko po alam kung ano yung mga kaso na yan, dahil hindi ko ako abogado ni Pastor. Katulad po ng sinabi ko, ako yung nagsasalita, una, bilang isang senador. Pangalawa, itong taong ito, kasama ko ito, laban sa mga komunista. Kung kahit naman sino, sa palagay ko, nakilala mo yung tao, teka, kilala ko to kasama ko to, na nakipaglaban sa komunista, sa mga armed, alam naman natin, hindi naman kami nagsisinungaling, open naman yung mga ginawa namin. Papapanood naman ninyo, makikita din yun sa SMNI, magkasama talaga kami. Ngayon sa pagkakataon ito, nawala na si PRRD na lumaban din sa armed struggle. Itong tao ngayon dadaan sa ganito na hindi man lang ako magsasalita. Nandun din naman. Sir, Nandun din naman ako sa loob ng committee na yun. Na dapat siguraduhin ko sa loob ng committee na yun ay umiiral ng due process. Wala akong hinihinging sobra dito. Lahat ito ng sinasabi ko nasa loob ng rules, nasa loob ng konstitusyon, due process. Sir, doon sa issue ng security, reserve officer kayo, parang wala kayong tiwala sa security forces natin. Yan siya ng sapat na security na kahit saan siya magpunta ay magiging secure siya. Hindi naman po siya walang tiwala. Ang sinasabi kasi ng kanilang batas, lahat ng Pilipino ay obligado tayong ipagtanggol ang ating bayan. Pag sinabi natin ipagtanggol ang ating bayan, hindi yung literal na sasabihin mo na kailangan mo pumunta doon sa waterfront ngayon. Halimbawa, katulad ngayon, tara, punta tayo ng sabihin natin, nagkakagulo ngayon sa koridor. Tara na, sa koridor, punta tayo doon. Hindi po gano'n. Ang sinasabi ko, kung nasan tayo, katulad ngayon, nandito tayo sa Senado, magkaroon ng anuman. Sabihin natin, gera man yan o kalamidad, huwag na tayo magdagdag pa ng problema sa national. Sasabihin natin sa national, tulungan nyo naman kami dito. Tutulungan na natin yung mga regular forces. Sasabihin natin sa regular forces, huwag nyo kami intindihin dito sa Senado. Organisado kami dito, reserve force kami dito, kaya namin. Ganun lang po ba? Kailangan kasi tulungan tayo. Sir, sabi Yung punto ko sir is ganito, yung may problema ka mo sa security ni Pastor. Paano, Pastor? O akala ko ako si Yung kay Pastor, pag lumabas siya, baka pwedeng may mangyaring hindi maganda.
Given naman yun. Pero, kung sabihin is, wala kayong tiwala sa security forces natin na bantayan siya to make sure na, halimbawa, kaya ka pumunta from Davao to the Senate, protected siya. Hindi po ako magsasabi kasi yan eh. Kasi si Pastor ang nagsasabi na siya, sabi niya, ay natatakot siya para sa sarili niyang proteksyon. Eh, hindi ko naman po pwedeng sabihin na ay gagaranti ko yun. Na, Pastor, okay ka? Ay, hindi ko gagawin yung ano na yun, confidence na yun. Kanya to, karapatan niya yun. Bilang, nasa Bill of Rights natin yan, mga kapatid ko. Pwede niyang sabihin niya na ako, hindi ako safe. Kailangan natin respetuhin ang karapatan niya. Hindi po pwedeng lahat tayo, itinuturo na natin sana, may kasalanan ka lang. Wala akong sinasabi ang konti. Teka muna, di ba? Renda muna tayo, mga kabayan. Meron din siyang Bill of Rights. May karapatan siya. Ibigay natin sa kanya ang due process. Sir, as a Senate, ano magiging impact nito? Kasi Senate si former President Patuno. And then, ito, magtatagumpay tayo na hindi mapunta si Pastor Kibuloy. Ano impact nito sa integrity ng Senado? This will be the first time na kailangan gawin po ng Senado ang lahat. Kailangan ma-implement niya ang kanyang kung ano yung sinasabi dyan sa procedure ng aid of legislation kaya. Kailangan masunod yun. Which is, Opo. papatayin siya o hindi? Nasa committee na yan. Nasa committee yan para gawin nila lahat ang kanilang kapangyarihan para masagawa nila kung ano yung nilalabas nila ng mga desisyon. Di ba? Yan ay nasa kapangyarihan ngayon ng ating chairman. Hindi ko pwedeng pagsakupan ito. Kasi member lang ako. As member nga, gagawin ko na lahat kung ano yung nasa procedure para mabigyan ng equal protection lahat ng Pilipino. Pero yung pagbibigay ng kung ano yung aabutin ng kaso na to at ma-serve niya yung kung gusto niya i-serve, kahit ngayon, hindi sa akin. Hindi ko pwedeng sapawan yung chair mo. Member lang ako. Sir, last na lang. Sabi ni Digo, yung daw pinupush na Chacha is meant for the term extension of PBBM. Do you think so, sir? Ano Dapat ko bang magsalita yan? Kasi ganito yan. Nagpunta ako doon. Number 1, nandun ang aking chairman. Former president. Number 2, para kay Pastor. Eh, kung ano yung political na sinasabi ni dating Pangulo, Rodrigo Duterte, sa kanila ni Marcos yan. Kaya natin silang magsasagutan ni Marcos. Labas ako. Labas ako. Kasi una, bilang senador, alam ni PRRD, alam ng lahat dito, alam lahat ng bumoto sa akin, na ako ay pro-Chacha. Hindi yan bago sa inyo lahat. So, hindi ko na siguro kailangan palawakin pa yung sasabihin ko. Kung ano yung political statement ng PRRD. Eh, si Presidente Marcos sa sumunod. Una, medyo naguluhan ko. Hindi man ako pwedeng magsabi ng against ako o hindi. Kasi siyempre gusto ko madinig muna yung mga taga-Bohol. Pero isa lang ang masasabi ko, naguluhan ako. Kasi nakakatawa naman yun, parang kasi ang ganda kasi ma-preserve yun eh. Diba? Kasi para sa akin, reserve, ano yun? Reserve area yun. Diba? Parang ng swimming pool, parang hirap imagine mo. Pero siyempre, kailangan natin pakinggan yung mga tagbol. Lugar nila. Pag narinig natin sila, baka okay naman yung explanation nila. Gusto ko lang malaman nila na very strange. Baka swimming pool. Sana man lang nag-iilog pa lang yun. O ano, huwag naman yung gano'n. Sir, supportado niyo kung magkaroon ng hearing po. Nag-forward ako kay Ma'am Nancy sa Science at Tourism. Sana magkaroon ng pagdinig. Kasi kailangan natin madinig kung ano yung mga taga-Bohol. Kasi sila nag-approve nun eh. Naupakan na nga yung mga barangay captain, kawawa din. Kaya pakinggan natin sila. May reason, sir. May reason for Senate. Senado na ang nagpapa-appear sa kanya sa harap ng isa sa mga komite niya. I could get back to you on that kung ano yung magiging proseso, pero by my common sense lamang, sa pag-uusap naming mga senador, kasama ako doon at syempre kasama pati si SP, madedetermine namin kung baga ano bang sense of the Senate, kung magpadala siya ng
dahilan kung katanggap-tanggap ba ito o hindi. Pero ang bottom line ay, there has to be finally some kind of decent answer from Kibuloy. Dahil hanggang sa ngayon, ang pawang ginagawa niya ay pagtatago, pagbibigay ng mga hindi maintindihang mga komento, pag-i-impose pa, pag-lay down pa ng mga kondisyones. Unlike any other person na naimbita na sa kasaysayan ng Senado para humarap sa committee hearing. Teka, paano ba to? Kahit kung ang abogado ay sumagot, that should be on behalf of him. No? Or kung siya ang sumagot personally, siguro mas pinaka-okay yon. Pero ang pinaka-okay ay kung maayos yung sagot niya. Malamang hindi magiging katanggap-tanggap sa Senado. But as I said, if by some miracle maging katanggap-tanggap, at least finally, magkakaroon ng maayos siyang komunikasyon sa Senado. Not at all. Jurisprudence is firmly on our side. The Senate rules are firmly on our side. At mismong, speaking of jurisprudence, ang Korte Suprema ay nagsalita na rin tungkol dyan. At higit sa lahat, yung mandato ng Senado na magsimpleng pa-appear sa mamamayan. Sino pa man siya at napakarami ng matataas na opisyal ng church at state ay humarap na sa komite. Kaya bakit nag-i-insist si Kibuloy na wala siyang obligasyong humarap? No? Sino ba siya para sabihin iyon? At kailangan umabot pa sa ganitong punto na may show cause order pa para hindi siya maaresto. He's actually dug his own grave, sabi ko nga. Kung sana nagpakita na siya sa unang mga imbitasyon pa lamang namin, hindi na kailangang umabot sa ganito. Honestly, I cannot think of an acceptable reason na hindi siya paarestohin. Lalo na kung mananatili siyang magsabing he sees no reason to honor the Senate's invitation or subpoena or show cause order. Pag sinabi niya yon ulit, dahil sinabi na rin niya dati, that really shows the highest disrespect for the Senate as an institution, na ibang mga institusyon ng gobyerno at iba't ibang mga mamamayan ay nagpakita na ng respeto dati. Siya yung pinakawalang respeto sa nakita ko pa sa tanang buhay kong nagtrabaho dito sa Senado. If he will cite security reasons, nandyan ang ating PNP, nandyan ang usaan ng Senado, dun sa mga ibang humarap sa Senado na nag-cite ng security concerns. Lahat po sila ay naalagaan, nailigtas para magbigay ng kanilang mahalagang testimonya sa Senado. Di siya naiiba. Ang medical condition po ay unfortunately, isa sa pinakagasgas na ginagamit na dahilan to the detriment ng ating mga kababayan, may totoong mga medical condition, ginagamit ng mga taong ayaw humarap ng maayos. Well, hindi ko mapipigilan kung gusto niyang gamitin yung dahilang iyon, pero again, I don't think it would be an acceptable cause para hindi i-honor at magpakita ng respeto sa Senado. Sorry? Well, it's a possibility that they would refuse, pero going by precedent, nireceive naman nila yung naunang subpoena ng Senado. So, I don't see any reason they should not accept yung show cause order. Natanggap na ba ang show cause order? Natanggap na ang show cause order ng abogado ni Kibuloy sa Makati. Pero isi-serve pa rin ito sa kanyang address sa Davao. Oh. I don't think matter ito ng unahan at walang koordinasyon. Fundamentally dahil ang investigasyon ng Senado ay tungkol sa mga reklamo laban kay Kibuloy ng mga inabuso niyang mga babae at minor de edad at ibang mga individual pa para sa iba't ibang alleged offenses na kapag maging finding ng komite at subject ng recommendation ay ipapailalim namin dun sa rekomendasyon kaugnay ng mga batas natin on
yung consent, lalo na sa mga secretive religious organizations, mga posibleng amyendas sa mga batas paggawa natin, lalo na sa mga walang employee-employee relationship, pumapasok bilang volunteer di umano, pero nalalabag ang mga labor saka occupational safety and health standards, at pati yung mga batas natin kaugnay ng human trafficking. Sorry, nalimutan ko yung isang bahagi ng tanong nyo. Hindi ma'am, kung paano po kayo sabi nyo nga hindi ito unahan, Yeah, yes. At yung, mapapadala nila sa account okay, sa gagawin. okay. Kung arestuhin, kasi kanino custody, naghihiraman po. Hindi ko pa po alam. Well, actually, natanong ko yung huling punto nyo, kung mapaaresto ng House, ay hihilingin ba ng Senado, paapirin din siya dito sa aming komite para sumagot ng ibang mga tanong. Kasi sa House naman, ang cost nila ay yung franchise ng SMNI. So, posible, kung ma-custody ng House, ay pwedeng hilingin ng komite namin, paharapin din siya dito. Or kung ma-custody ng Senate, ma-imagine ko na pwedeng hilingin ng House, at wala namang bar sa pagkaalam ko na magpakita ng ganyang interparliamentary courtesy yung dalawang kapulungan sa isa't isa. Okay po kayo pumayag na mag-release ng show kasi you already mentioned that previous Senate hearings, yung mga resource persons hindi naman ito ginawa. Oo. Naglabas na agad ng arrest order yung Senate sa mga ibang resource person na ayaw. Is this a response to the concern of Senator Robin and other senators na dapat bigyan ng due process na si Walang paglabag sa due process ni Quiboloy. At importanteng linawin ko dito po, yung show cause order na ito ay para sa na hindi siya maaresto. Yung naging objection noon, kasi nag-lapse na yon as of midnight last night, yung 7 araw para makabuo ng majority of the members of the committee, na hindi po naman nabuo yung 8. So lapse na po yung objection na yon, standing yung citing ko of ruling in contempt. Yung unang hinihiling sana at yung unang naging in a way related sa objection, gusto sana nila na may show cause order dun sa contempt. So lipas na po yon kasi yung objection nga ay kumbaga nag-fail na kasi hindi nakabuo ng majority. Ito pong kasalukuyang show cause order, ito yung show cause order na mayroon na pinirmahan namin ni SP, ay show cause order para hindi siya maaresto. So it's a further stage na. Hindi na yung gusto sanang show cause order for the contempt, wala na po yon kasi nag-fail yung objection about that. Ito po ay show cause order para hindi siya maaresto. Ano pa yung isang bahagi ng tanong mo? yung previous kasi Yes. nag-release agad ng Okay. arrest order without Okay. issuing a show cause order. Okay po. Pinaalalahanan po kami sa Senado na nagkaroon ng ruling ang Korte Suprema a couple of weeks ago na pinaalalahanan na bago magkaroon ng arrest, mayroong parang prior half step na show cause order so as not to be subject of arrest. So pinapakita nito yung talagang pagiging tapat ng Senado sa pagsunod at pag-enforce din ng aming mga rules. So, inoobliga namin ang aming mga sarili, sundin ang aming mga rules in like fashion, to the same degree. Obligado din ang mamamayan na tawag nito, kilalanin din at mag-comply sa rules ng Senado, gaya ng ginawa ng napakarami ng tao bago ni Quiboloy. Hindi siya nakikita na part of it plan to stall the hearing or to stall the issuance of arrest warrant against Not at all, kasi ang object nga ng show cause order at yung arrest ay para paapirin na siya sa hearing. And again, related dun sa naunang tanong, unahan ba ito? Hindi rin kasi, halimbawa, meron na rin na-unseal na warrant sa US, sa California, for not 1, not 2, but half dozen na mga charges na mabibigat ang bawat isa. So, kaya nagiging posible na rin na ilagay sa red list ng Interpol. Bukod pa po sa pagkalista ni Quiboloy sa most wanted list ng FBI. Dito, naghain na ang DOJ ng 2 kaso laban sa kanya for human trafficking at saka for child abuse. Meron pang ang pending case on rape na on appeal pa sa DOJ. So, kumbaga, on different fronts, mukhang nagko-converge na yung mga landas, hindi lang ng iba't ibang bansa, pero iba't ibang institusyon dito sa atin na singilin talaga yung accountability niya according to each one's own rules. Ma'am, doon lang sa rally kagabi ng mga AOJP supporters na dinaluhan nila dating Pangulong Duterte at kampanya ng mga senador ni Bong
pag-usig kay Ginoong Kibuloy? Yung mga ganung mga pagkulos. Hindi po makaapekto kahit pa yung pag-appear doon ni Duterte at ni VP Duterte. Lalong magtataka ang tao siguro, ako nagtataka, bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa mga napakaseryoso at mabibigat na offenses laban sa mga pinaka-vulnerable sa ating lipunan. Mga batang pinilit ni Kibuloy maglimos, mga OFW na kinuha sa kanila yung remittances nila, hindi na umabot sa mga pamilya, nawalan pa ng bahay, ang katulad ni Miss Renita dahil di na mabayaran ang mortgage. Yung mga babae na paulit-ulit na ginagahasa alang-alang sa appointed son of God. Sana yung effort nilang dalawa binuhos na lang sa wakas pagdepensa sa ating mga mangingisda at mga kasundaluhan natin at Coast Guard laban sa pangbubuli sa China. So walang redirect or walang pigil sa patuloy na pagsingil ng accountability kay Kibuloy, kahit yung pagsalita nilang dalawa. At tuloy, dahil nandun si Duterte, di lalong maalala ng mga tao, yung bagong administrator ng mga pagmamayari ni Kibuloy. So lalong naging mas klaro pa na intertwine talaga ang fortunes nilang dalawa. Kasi kung ikaw, may pagmamayari ka, mag-appoint ka ng administrator, ibig sabihin, hindi mo na kayang i-administer ng sarili mo. And syempre, hindi mo ipapasakamay sa kahit sino na lang. Somebody na may alam at may malasakit din sa mga pagmamayari mo. So, yun. Next DZRH review. Related to that, ma'am. May naglabas ka ng sarili ng video kahapon. Before the rally kahapon, may video si DP Sara. And she was harping on yung Senate investigation is more of a political event. Dahil wala naman daw yung investigation just like what the other lawyers were saying. Ano maging natin sa inyo? Especially kami, yung second highest Precisely. At ang second highest ranking official of the land, dapat nagpe-pay attention sa mga statement at hearing bago nila komentan. Dahil klarong-klaro yung opening statement ko sa pinaka-recent hearing, no fewer than 3 ang lumilitaw na areas for corrective legislation. Yung binanggit ko po kaninang mga batas natin tungkol sa consent, lalo na sa ganyang klaseng mga secretive religious organizations, batas ng ating labor code, lalo na sa mga voluntary work, di umano na walang employer-employee relationship at yung mga legal protections sa ganyang employment status at yung mga batas natin tungkol sa human trafficking. So, dapat inalam muna yan ni VP bago siya nag-comment ng ganyang wala namang kinalaman sa batas. And political, again, basahin niya yung resolusyon na aming dinidinig. Ito po ay tungkol sa mga grievous offenses laban sa mga babae at menor de edad sa kamay ni Kibuloy. Walang pinag-uusapang politika dyan. Simpleng karapatang pantao at dignidad ng mga tao at mamamayan na dapat dinedepensahan ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Hindi yung nag-abuso sa kanila. Yung mga batang pinilit na magmalimos, na pinigilan ng mag-aral, dahil yun ang halos full-time ginagawa nila. Yung mga pinangakuan ng scholarship sa Jose Maria College para maging full-time member at worker sa Kingdom, either hindi talaga binigyan ng scholarship or binigyan ng scholarship, tapos nung gusto nang humiwalay sa Kingdom, hanggang ngayon ayaw ibigay yung transcript of records, hindi na makapag-aral ulit, hindi maka-apply sa disenteng trabaho. So, sana dun na lang at sa kabuuang mga problema at pangangailangan ng ating education system na hanggang sa ngayon ay nasa krisis, kaya nga nagbubuhos ng atensyon at enerhiya ang Kongreso sa isang EDCOM 2 process, nakatapos pa lang ng unang taon, nakapag-ulat na, dun na lang ibaling ni VP ang mga enerhiya niya sa halip na depensahan ang isang Kibuloy na nangaabuso pa nga sa mga bata at estudyanteng ito. Nasisinungalingan niya ng Korte Suprema mismo, hindi hadlang sa pagpapatuloy ng legislative investigation clearly in aid of legislation ang pendency ng mga kaso sa judiciary man, executive man or iba pa ang nag-file niyan. Ika nga, ang isa ay hindi mas importante sa isa. At within rules ng Senate, ang pagpapatuloy ng ganitong mga investigasyon. Yung unang bahagi ng tanong nyo?
Okay. Okay. Again, kung nagpe-pay attention si VP, yung huling hearing namin ay buong pangalan na ang ibinigay ng mga testigo at ipinakita na nila ang kanilang mga muka mula sa kanilang kinaroroonan sa Singapore at sa Canada respectively. Meron din kaming ilang mga testigo sa mga unang hearing na nagpakita na rin ng muka, si Miss Arlene mula sa US at si Mr. Of course, yun yung huling mga hearing, si Miss Renita at si Sir Dindo. Hindi, yung Amerikanong, si Mr. Wood. Si Mr. Wood na nag-testify in person nung unang hearing. Pero yung iba naming mga testigo ay kinailangan sa ngayon mag-mask, kailangan kong gumamit ng alias sa pagtatanong sa kanila dahil sila ay hinaharas. Sila ay binabantaan ang buhay nila. Binabantaan ng karahasan. Yung isang nagtestigo sa amin, kinasing yung lugar niya 3 beses na mga lalaking nakamotor. Sounds familiar? So, kailangan niyang lumipat ng ibang lugar para lang manatiling ligtas. Yung mga nagtestigong una, binunyag din naman ni Kibuloy ang mga totoong pangalan nila at mga photos ng kanilang mga muka. At kasunod niyan, ayan na nga, daan-daan, libo-libong mga tagasunod niya ay nangharas sa mga testigo. And in any case, kahit yung mga testigong kinailangan munang gumamit ng alias at magmask, ay nag-execute ng sworn affidavit. So sila ay nanumpa na paninindigan nila yung kanilang testimonya. At kung sila'y nagsinungaling, pwede silang kasuhan. Anong ginawa na ni Kibuloy? Nakatumbas ng kanilang pagiging makatotohanan at matapang. Wala. Actually, hindi po naging mahirap at ako po ay paulit-ulit na magpapasalamat sa mga kasama ko dito sa Senado na tumindig kasama ng mga babae at batang victim survivors ni Kibuloy. Tumindig na amin lamang ipinatutupad ang mga rules ng sarili naming institusyon at tumindig na huwag bawasan ang napaka-mahalagang kapangyarihan ng Senado na tawagin, tanungin, pasagutin ang sino mang mamamayan, mataas man siyang opisyal ng gobyerno tulad ng isang dating presidente, sitting Senate President noon, high cabinet officials, o kahit church officials. Humarap dati yung tinawag na Pajero Bishops na pinanindigan ng mga kasama ko na i-preserve at huwag bawasan ang napaka-precious na kapangyarihan ng Senado. Alamin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa pagtupad o paglabag ng ating mga batas para ito ay pagandahin alang-alang sa ating mga mamamayan. Yung unang bahagi ng tanong nyo? Yung lawyer. Unang hearing pa lamang na nag-appear yung abogado ni Kibuloy, sinabi ko nga na hindi siya yung tatanungin ng komite dahil ang mga offenses alleged ay napaka-personal kay Kibuloy. At hindi naman masasagot ng isang abogado, hindi naman masasagot ng buong kingdom ano ang nangyari at di nangyari sa bedroom ni Kibuloy. Wala pong trial by publicity kay Kibuloy. Ang judgment on innocence and guilt niya ay nasa labas ng kamay ng Senado, nasa kamay ng Korte. Kaya nga't may mga kaso nang inihain sa kanya dito sa Pilipinas, sa Estados Unidos at malay ba natin sa ibang mga bansa kung saan siya nag-ooperate. Yung gitnang bahagi ng tanong nyo, sorry. Well, yun. Gaya ng nabanggit ko kanina, kaya nila kailangang mag-mask at gumamit ng alias sa ngayon ay para sa kanilang seguridad na klarong-klarong binabantaan at inuudyok ni Kibuloy mismo ang kanyang mga tagasunod na bantaan yung kaligtasan ng aming mga witnesses. Pero paninindigan nila at pinananagutan nila ang kanilang sworn affidavits. Opo, tama. I'm very hopeful dahil magandang precedent itong in-uphold yung ruling ko to cite Kibuloy in contempt at lalo pa yung sama-sama naming pinirmahan ni SP Zubiri ang show cause order para tungkol sa kanyang pag-aresto.
yun po yung effect ng isang show cause order at pati yung lengguwahe ng show cause order na non-extendable period ito of 48 hours. Yung original understanding ko ay simula sa ma-receive sa Makati office ng abogado niya. Pero posibleng sabihin pag na-receive dun sa Davao address niya, tulad nung sinerve ng Senado ang subpoena sa kanya. But in any case, it is still 48 hours non-extendable. As soon as possible. As soon as possible. So inintay lang po namin yung update ng OSA. Kung ma-receive today sa Davao, 48 hours by Friday. Opo, Friday. So, magiging malaya na kami magtakda as early as next week. Depende na lang sa aming mga paghahanda. Akala ko nung una, pero may precedent na pina-receive namin sa yung subpoena sa Davao address. So, kung of course, I would prefer a sooner period, pero kung sabihin na papatak ang 48 hours from receipt sa personal address niya sa Davao, para sa akin, still, it's just 48 hours at non-extendable. Salamat! So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!